Taka nga. Hindi porket lumalaban ako sa gobyerno, pula na ang bandera ko. Ipinaglalaban ko lang ang tama sa mali. Kung magsalita ka para mataas ang pinag-aralan mo. Karding, sa UP ko natutunan ng paglaban. Doon ko nalaman ang lahat ng karapatan ng mga tao. Karapatan ang ginagamit namin sa pakikibaka. Pero balat baril ang sinasagot nila sa aming karaingan. Paano pa tayo magkakaroon ng katahimikan? Ang alam ko, ang problema pinag-uusapan, hindi pinag-aawayan. Ano? Paano nangyari? Ako yung pinag-usapan natin tungkol infantry hits. Nakadalawa na si Karding. Paano, sir? Magkikita uli kami. Hindi na hukuman ang hahatol sa kanya. Oh, bakit tayo huminto rito? Akala ko sa bandang Tarlac pa tayo kakain. Kumukulo na yung tiyan ko eh. Baka mahal naman dito. Hindi, dati na ako kumakain dito eh. Tara na. Sigurado ka ah. Oo. Sir, nagpapatawag ng emergency meeting si Hepe. Tena. Kahit pala mahirap sa kinaugali ni Cesar, pinatunayan naman niya sa'yong mahal ka niya. Kung tungkol sa kilusan ng pag-uusapan, may pagmamalaki ko si Cesar. Tapat siya sa aming simulain. Kaya siguro madaling nahulog ang loob ko sa kanya. Ako man, biglang gumana ang loob ko sa kanya eh. Hindi ko inisip na isusugal niya ang buhay niya para mailigtas lang tayo. Oops, teka, sandali. Sana walang mangyaring masama sa kanila sa engkwentrong nangyari kanina. Bakit? Yung mga patayang nangyari, nakukonsensya ako. Nakukonsensya? Kanino? Nang dahil sa akin, napatay ang mga kasama mo. Dahil naman sa'yo, buhay pa rin ako. Kung di mo tinamaan yung pulis, edi todo sa sana ako ngayon. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin eh. Kung di ako nakarating sa hideout nyo, hindi kayo mapapahamak. Hindi mo naman kasalanan yun eh. Sina Danny at Roger dumampot sa'yo. Kaya ka nakarating dun, hindi ba? Yun na nga eh. Iniligtas nila ako. Sila naman ang napatay. Natural lang yun sa mga taong katulad natin. Dahil nakikipag... Ibig mo sabihin, hindi ka nanghihinayang sa buhay nila? Masakit din.
Lahat naman tayo darating dyan eh. Taka nga. Hindi porket lumalaban ako sa gobyerno, pula na ang bandera ko. Ipinaglalaban ko lang ang tama sa mali. Kung magsalita ka para mataas ang pinag-aralan mo. Karding, sa UP ko natutunan ng paglaban. Doon ko nalaman ang lahat ng karapatan ng mga tao. Karapatan ang ginagamit namin sa pakikibaka. Pero balat baril ang sinasagot nila sa aming karaingan. Paano pa tayo magkakaroon ng katahimikan? Ang alam ko, ang problema pinag-uusapan, hindi pinag-aawayan. May bala ka bang magpresidente? Nanunukso ka ba? Huwag kang pikon. Kasasabi mo lang, di tayo dapat mag-away. Ang hirap sa'yo, sarili mo lang iniintindi mo. Ako hindi ko kaya. Hindi ko kaya ang maling sistema. At kung hindi natin ipaglalaban ang pagbabago ngayon, kailan pa? Hindi na puputi ang uwak, Karding. Hindi na mawawala ang mga buwaya sa gobyerno. Kung noon ay pula, ngayon ay dilaw, nagkaiba lang sila ng kulay. Pareho lang ang balahibo nila. Gusto mo pala maging bayani. Bakit di ka pa para sumikat ka? Pilosopo, gusto kong malaman mo, hindi ko inisip maging bayani. Talagang nasa puso ko lang ang pagiging makabayan. Hindi sa nagbubuhat ako ng sariling bangko. Hasindero pa ako sa Quezon. Kami ang may-ari ng pinakamalawak na lupain sa bayan namin. Libu-libong magsasakang nagtatrabaho sa amin. Pero sa maniwala ka't hindi. Ni isa sa kanila. Wala ni sarili lupa sa paso. Alam mo, Helen, masahol ka ba sa totoong pare kung mag-sermon eh? Hindi ko tuloy naramdaman yung gutom ko sa haba ng kwento mo. Sanay na ako dyan. Pangkaraniwan lang para sa akin ang sumama sa mga hunger strike. Ang bigat mo. Ang tindi ng dating mo sa akin. Mahirap isipin. Pamilya at ginhawa sa buhay pinagpalit mo dahil sa isang prinsipyo. Ano magagawa ko? Eh, yun ang paniniwala ko eh. Kung sa mata ng militar at ng gobyerno, masasama kami. Karapatan nila yun. May kanya-kanya tayong prinsipyo. Maiba na nga tayo ng usapan. Paano na tayong dalawa? Meron ka pa hanggang bukas para magdesisyon. Kung makikiisa ka sa aming ipinaglalaban, isasama kita sa bundok Banahaw. Doon kami naglulungga. Pero kung hindi ka interesado, magkanya-kanya na tayo. Inaantok na ako. Matutulog na ako. Karding? Karding? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Kaya Helen, iabot mo ang kamay ko kay Campbelltran. Sabihin mo sa kanya na nasa mabuting kalagayan ng puwersa. Makakarating po ka, Costa. Nangihinayang ako sa kasama mo. Iho, bakit hindi ka tumulad kay Ambo?
Dati siyang pusakal na akyat bahay sa Maynila. Ngayon, narito siya sa bundok. Nakikisa sa aming prinsipyo. Huwag mong sayangin ang katapangan mo. Gamitin mo yan para sa kaligtasan ng ating bayan. Salamat to, Commander. Minsan akong kinumbinsi ni Helen. Pero hanggang ngayon, di ko pa rin malaman kung paano kayo magtatagumpay. Malakas sa militar. Wala kayong laban. Isang karangalan ang mamatay ng dahil sa bayan. Kung walang paapi, wala rin mga api. Bantad na ang masa sa mga pangako. Panahon na para baguhin ang sistema ng gobyerno. Kung kinakailangan, iaalay ko ang buhay ko, ang aking dugo. Maramdaman lang ng ating pamahalaan na tayong mga maliliit ay matagal ng uhaw na uhaw sa tunay na kalayaan. Magsigalat kayo lahat!
Malaking kahihiyan to para sa departamento. Kung sa bagay yan naman ang gusto mangyari ng mga komunista eh. Guluhin ang gobyerno natin. Parang alam ko na iniisip mo, sir eh. Nag-aalala ka na baka makumbinsin ni Helen Scarding. Imposible! Isang kriminal at magnanakaw at isang naniniwala sa prinsipyo. Paano sila magkakasundo?